ng mga important vocabulary word po na madalas natin makikita sa actual examination po. Sana inyong itong kabisaduhin po at pag-aralan po kasi sobrang halaga po nitong mga vocabulary word na po. Mga vocabulary word na ito. Okay? Umpisahan natin. Day 1, important vocabulary word, noun. Hanguk, it means Korea. Number 2, Tushi, it means city. City. Irum, it means name. Irum is name. Cho, it means I or ako in Tagalog. Madalas ginagamit to sa formal high respect at informal high respect form po. So, madalas ginagamit natin si Cho kapag ang kausap natin ay matanda o yung mga boss po natin, okay? So, next, na. Na. Sina naman po ay ginagamit madalas sa mga informal low respect form po. So, paano po yun kapag ang kausap natin ay kakilala natin na ka-level lang natin or mas bata sa atin, madalas ang gagamitin natin is na. Okay, next. Namja is a man. Yoja is a woman. I is this. Ang I sa Ingles ay this. This. Next, ku. Ku naman sa Ingles ay that. Okay? So, yung isa pang that is cho. Ano ba yung difference ng ku na ito, na ang Ingles ay that, at itong cho na ang Ingles ay that? So, ginagamit natin si cho when something is far away. Nakikita natin pero sobrang layo. Then, ito naman si ku. So, nakikita natin siya pero medyo malapit sa atin, hindi siya sobrang layo, okey? Sa pagsasamahin naman natin si "i" at "got." "Got", it means thing. 'Pag pinagsama natin si "i" at si "got", "i-got", this thing, okey? Iigot na siya binabasa, bakit? Kasi si S napunta siya sa padchim, kaya siya naging T, okey? So next, "who got", it means that thing. Next, Chogot, it means that thing. Okay? So next, Ouija. Ouija is a chair. Next, Takja is a table. Okay? So next, Sonseng name, ako yon, teacher. Sonseng name, teacher. Next, Chimde. Chimde is a bed. Chip is a house. Chip is a house. Cha is a car. Cha is a car. Saram is a person. Saram is a person. Check is book. Check is book. Computer, computer. Computer, computer. Namu is a tree or wood. Namu. Tree or wood. Sopa, sopa is sopa. Okay, sounds phonetic, di ba? So, parang Tagalog na Tagalog. Wala kasi exact translation ng sopa in Korean. So, sounds phonetic. Kung ano yung sopa, ganun din siya in Korean po. Okay? Chongguk is China. Chongguk is a China. Ilbon is Japan. Ilbon is Japan. Moon is door. Moon ay door or pintuan. So yung alam niyo ba guys, yung mga gamit ko sa bahay, pinaglalagyan ko ng mga Korean word that time na nag-aral pa lang ako ng Korean, ng Korean language. So ganun din yung dapat niyong gawin para hindi na pressure yung utak niyo mag-memorize ng mga vocabulary word kung alam niyo naman na dun sa loob ng bahay natin ay may mga gamit tayo na alam natin in Korean po. Okay? So next is Uisa is a doctor. Uisa is a doctor. Next, Hakseng, student. Kayo po yun, mga estudyante. Okay? Next, adverb and other word, ida, na ang ibig sabihin ay to be. Madalas to guys ginagamit sa pagpapakilala sa sarili, si ida, at pagpapakilala sa ibang tao, at paano ba sabihin na yang isang bagay na yan ay isang upuan. Okay, ganun po yun. So so kung babalikan natin yung topic natin guys, so alam niyo na kung paano gamitin si ida, okay? So si ida, siya po si sa informal low respect po, siya po si iya kapag consonant ending ang noun. Then kapag vowel ending naman ang noun is ya naman ang ating ikinakabit, okay? So, informal high respect, siya naman po si ieo kapag consonant ending. If vowel ending naman, siya naman po si yeo.
Okay. So, si imnida at imnika, galing po rin yan sa salitang ida. Okay. Different honorific conjugation, pero iisa lang po ang meaning niyan. Lahat yan is nanggaling kay ida. Ang ibig sabihin ay to be, or ang translation niya in English is, are, at was. Okay. So, ne is yes, ani is no. So, yun lang guys. Thank you, sana po, ito inyong, i-memorize. So, pag-aralan niyo po. So, maraming maraming salamat guys.